Anyway, so ngayong umaga, we are going to start a new series. Okay? And sana matapos natin itong series na ito kasi napakahalaga nitong pag-uusapan natin na series, no? And don't say na, Pastor, parang napakinggan ko na ilang beses ang patungkol sa subject na yan. This is very important na ma-inculcate sa utak at puso natin. Sapagkat every now and then na mapag-aaralan natin ito, may mga new revelations na ipinapahayag ng ating Panginoon. Alright? So ang series natin is all about the covenants, understanding God's redemptive plan. Okay? Now, why is this important? Bakit mahalaga na maunawaan natin ang patungkol sa covenants? Alam niyo kung bakit? That is because whether you believe this or not, if there is one thing na dapat mong maintindihan as a believer, bilang Kristiyano, is the word covenant. Alam niyo kung bakit? You know why? Kasi if we misunderstand covenants, we will misunderstand much of the Bible. It is a fact, maraming Christians confused pag nagbasa ng Bible. Marami sa kanila, iniisip nila, applicable pa ba itong law ni Moses sa ating buhay, sa panahon natin? At meron din nag-iisip, no, na may mga utos sa Old Testament na hindi na applicable sa atin, pero meron ding dapat nating sundin. Yung iba hindi na kailangan, pero meron ding dapat. Tulad halimbawa ng Sabat. Sino sa inyo rito ang pag Sabato hindi nagtatrabaho, yung walang ginagawa, nagpapahinga lang? Nasa Ten Commandments yun, di ba? Ten Commandments. Fourth commandment. Thou shalt not do any work. Huwag ka magtatrabaho, papahinga ka lang. So, meron ba sa inyo sumusunod doon? Taas nga ang kamay nung hindi sumusunod. Taas ang kamay. O, ba't di ka sumusunod? Bakit? Ang pinaka-common reason kung bakit maraming confusion sa pagbabasa ng Bible is the lack of understanding covenants. Now, sa series na to, aalamin natin lahat ng dapat nating malaman regarding covenants. And of course, ang pinaka-objective natin doon is to have a deeper understanding of God's redemptive plan. Kasi yung covenant may kinalaman doon. Alright? So before we start, mag-pray muna tayo. Father, we thank you, Lord God, sa umagang ito for giving us the privilege to start a new series. At dalangin po namin, Lord, as we journey dito po sa subject na ito, please show us, Lord God, the importance of this subject. At lahat kami, Panginoon Diyos, magkaroon ng deeper understanding of the word covenant, Panginoon. At bilang mga anak mo, ay ma-appreciate namin, Panginoon, kung anong covenant kami sumasailalim sa ngayon. Thank you so much, Lord. This we pray. In Jesus' name. Amen and amen. So, are you excited, mga kapatid? Ihimay-himayin natin ng gusto itong ating pag-uusapan. At ngayong umaga, ang una, of course, na pag-uusapan natin is we will first look at the meaning of the word. Okay, ano ba ibig sabihin ng salitang covenant? Okay? Naku, I'm sorry, hindi ko pala nailagay sa slide. Anyway, babanggitin ko na lang. Number 1, isulat nyo na lang kung meron kayong notes. Ang salitang covenant in Hebrew is berit. Sa Greek naman is diatheke. Hindi ko nailagay eh. Now, ang pinaka-simplest definition ng salitang covenant is agreement. Everybody say agreement. Agreement. Parang holy and sacred agreement. Yun ang pinakasimpleng dahilan. But that is not just the definition of the word covenant. Yun yung pinakasimple. Pero ang deeper meaning ng covenant is this. Kung meron kayong isulat nyo na lang, pasensya na, hindi ko na ilagay sa slide. A covenant is a binding relationship established by God with specific responsibilities and purposes. Let me repeat that.
A covenant is a binding relationship established by God with specific responsibilities and purposes. So, ang covenant is a binding relationship. Everybody say relationship. Relationship. So, hindi lang siya basta kasunduan. Hindi lang siya agreement. It is about relationship. Halimbawa, pag nagpakasal ang isang tao, isang babae at lalaki, pumirma sila ng contract. Hindi lang sila basta pumirma ng kontrata. Okay? Sila ay pumasok into a covenant relationship. In other words, merong commitment na nakapaloob. Merong responsibilities na nakapaloob. Tama ba? Kaya pag nagpakasal ka, may pirmahan. Meron kayong kontrata. Now, hindi kayo basta pumasok lang sa isang kasunduan. It's a binding relationship. At doon sa inyong pinirmahan, merong commitment. Merong responsibilities. Alright? So, hindi siya basta kasunduan lang. Agree? Intindihan niyo ako? It's the same thing with covenant in the Bible. Hindi siya basta isang kontrata. Na para bang kung ikaw ay empleyado, no? Employer-employee relationship, gawin mo yung part mo, kasi sa isang kontrata, sa empleyado, employer-employee, simple lang yon. Gawin mo yung part mo, gagawin ko yung part ko. Pag hindi mo ginawa yung part mo, sisante ka. Walang relationship. Lalo na kung probationary ka. Okay? So may kontrata kayong pinirmahan. Pagkatapos, probationary ka for 6 months. Gawin mo yung inutos sa'yo. Gagawin ko rin naman yung pinangako ko, yung responsibilidad ko. Ngayon, pag ginawa mo yung responsibilidad mo, okay tayo. Pag hindi mo yung ginawa yung responsibilidad mo, sisante ka. Walang relasyon. Kontrata lang. Ang covenant sa Bible ay hindi basta kasunduan. It's about relationship. Kahit naman sa pag-aasawa, di ba? Kaya nasabi natin ang pag-aasawa is a binding relationship. Hindi siya basta kontrata lang na pinirmahan mo, kung hindi isa siyang relasyon. Now, ilang sa inyo rito yung kayong mag-asawa nag-away na? Taas ang kamay. Anong madalas? Okay. Tanong, kapag kayo nag-away ba, hiwalay na kagad? Ha? Hiwalay higaan. Tama. Ngayon, kung kayo mag-asawa, isang beses lang kayo nag-away, nagtalo, hiwalay na agad, anong nangyari? Ano yung pinirmahan nyo? Kontrata lang. Walang relasyon. Usually, hindi ganun yung genuine na nagmamahalan na mag-asawa na nagpakasal. Tama? Pag nag-away ang tunay na nagmamahalan na mag-asawa na nagpakasal, hindi kagad hiwalay. Kasi merong relasyon. So, nagigets yung ibig sabihin. Itong kaibahan ng simple contract, kasunduan sa covenant. Ang kontrata, simpleng kasunduan lang. A covenant is deeper. Bakit? Because a covenant is a binding relationship. So, always remember that. What is a covenant? A binding relationship. So, hindi siya basta agreement. Okay? Hindi siya basta contract na walang ugnayan. Now, why is it important to know this subject? Now, this mga kapatid. How we understand the covenants will affect how we understand the Bible. Kaya nga sabi ko sa inyo kanina, kung hindi natin maiintindihan ang covenants, you will tend to misunderstand much of the Bible. Alam niyo, sa totoo lang, ang daming mga Christians, in fact, majority sila, matagal na nagbabasa ng Bible. Pero sa totoo lang, hindi naiintindihan ng Bible. Kung ano-ano mga insight ang ibibigay. Akala mo napakagaling. Okay? Pero hindi ho talaga nila nauunawaan ng Bible. Meron hong dalawang uri ng interpretasyon sa Bible. Yung eisegesis at saka exegesis.
Pag sinabi yung eisegesis, nagbasa ng Bible, pagkatapos yung kanyang sariling interpretasyon ang isusuksok niya. Ang exegesis, kung ano yung nilalaman ng Bible, yun yung ilalabas mo kung anong ibig niya sabihin. Doon pumapasok yung sinasabi kong aim. Author's intended meaning. Okay, so nasusundan niyo ako. Now, maraming Christians, they think naiintindihan nila ang Bible, but truth of the matter is hindi. Now, kung ignorant ka of God's covenant, you will misunderstand much of the Bible. Kaya lagi kong sinasabi mga kapatid, and this is from the bottom of my heart, kung merong mang isang subject sa Bible na dapat mong maintindihan, ito yun, covenants. Bakit? Why? Simply because ang Diyos nakikipag-ugnayan sa tao through a covenant. God relates to people through a covenant. In other words, kung gusto mong maintindihan kung papaano kumikilos ang Diyos sa iba't ibang panahon, understanding the covenant is the only answer. Agree? Tama? Bakit? Kasi ang Diyos nakikipag-ugnayan sa atin sa pamamagitan ng kasunduan. Tingnan mo ang Bible. Yung Bible mismo, may nakalagay sa harap, New Testament o Old Testament, New Testament. Anong ibig sabihin nun? Ultimo ang Bible ay nagsasalita, siya ay patungkol sa covenant. Siya ay patungkol sa kasunduan. Tama? At yun ay nagpapakita lang na ang Diyos relates to people through a covenant. That is why, if there is one subject in the Bible, ikaw ay Kristiyano, if there is one thing that you need to understand, wala nang iba, ito yung subject na yon, the word covenant. Bakit? Kasi if you misunderstand covenants, you will misunderstand much of the Bible. Akala mo lang alam mo, pero hindi. Naintindihan niyo ako? More than 30 years na po ako nagpapastor. And I have to make an honest confession. Nung maintindihan ko yung subject about covenants, almost 10 years ago, saka ako lang naisip na doon ko lang naintindihan ng Bible. Isipin mo, more than 20 years ako nagpapastor. Saka ako lang naintindihan ng maayos ang Bible. More than 10 years ago. Alright? Naintindihan niyo ako? Now, let me give you some benefits kapag ka naintindihan natin ang pagka naintindihan natin ang subject na to. Benefits of understanding the covenants. Number one, this is true because I experienced it myself. It makes the Bible easier to understand. Okay? Palagay ko naman lahat kayo gusto nyo maintindihan ng Bible. Amen ba? Agree? Now, kapag naiintindihan po natin ang subject ng covenants, madali mo nang maiintindihan ang entire Bible. Okay? And tell you what, pag hindi mo naiintindihan ang subject about covenants, kahit matagal ka nang nagbabasa ng Bible, hindi mo siya maiintindihan. Na mauunawaan mo yan matapos mong tapusin itong series na to kung nagsasabi ako ng totoo. Alright? Number 2 benefits. It will help you interpret Scripture in its proper context. Pag naintindihan po natin ang subject na to about covenants, may interpret na ho natin ng tama ang Bible. At yung instruction ni Timothy na napag-aralan natin last time, rightly dividing the word of truth, magagawa mo ng tama. Okay? Bakit? Kasi, yung cross ni Jesus, dito natin sinasabi nagsimula ang New Covenant. Pag nagbuklat ka ng Bible sa Matthew, karamihan ng mga nagbabasa iniisip, dito nagsimula ang New Testament. O, buksan mo yung New Testament. Okay, Matthew. Na alam mo ba na ang Matthew hindi New Testament? Pero nakalagay kasi New Testament. Tama? Nakalagay yung New Testament, tapos sunod, Matthew chapter 1. Now, ang New Testament hindi nagsimula sa Matthew chapter 1. Kailan nagsimula? Nung si Jesus ay mamatay.
Ano sabi ni Lord? This is the blood of the new covenant. So doon nagsimula ang new covenant. Lumalabas, the dividing line of human history is the cross. Kaya hindi ako sang-ayon doon sa doon sa AD, BC at saka AD. Ano ibig sabihin ng BC? Before Christ. Ano yung AD? After death daw. Anno Domini. Pero dapat after death talagang dapat natin gawin doon. Kasi yung Anno Domini, the day of the Lord, nagsimula yon nung pinanganak si Jesus. But the dividing line of human history is the death of Christ. Kaya dapat after death. Maintindihan niyo ko. Unawan niyo ko. Kaya lang, ang nakasanayan is yung BC, before Christ, tapos nung ipinanganak si Christ, Anno Domini, the day of the Lord. So the dividing line of human history is the birth of Christ. Pero, kung susuriin natin mabuti, ang New Covenant nagsimula nung si Jesus ay mamatay. Alright? Kaya dapat hindi Anno Domini, after death. Okay? Alright, andyan po tayo. Pangatlong benefit is this. It helps us know what applies to us. Alam nyo, sa totoo lang, napakaraming mga Christians, inaakala nila dahil ang Bible, salita ng Diyos, lahat yan para sa atin. Ilan sa inyo yung nag-aakala na merong mga ganitong mga nagsasabi, alam mo yung salita ng Diyos, hindi dapat pinagdidebatihan yan. Isinasabuhay yan. Ang sarap pakinggan, which is di ba? Very noble pakinggan. Okay? Kaya lang, etong problema. Yung mga nagsasabi nag-aakala, lahat ng nakasulat, dapat mong sundin. Kaya lang ang problema doon, may mga nakasulat doon na hindi naman para sa'yo. Alright? Kapag ginawa mo ngayon yun, tapos nag-e-expect ka ng ito yung magiging kapalit, tapos wala naman dumarating, magtatanong ka ngayon, bakit ganon? Simply because hindi na applicable sa atin yung ginagawa mo. That is why kapag ka nagbasa ka ng Bible at nakikita mo may mga utos, titingnan mo, ang tanong mo, saang covenant sumasailalim to? Yung kagad ang tanong, ito ba ay naganap after the cross, before the cross? Nakukuha niyo ibig sabihin? Now, hindi naman natin kinakaila ang Bible ibinigay ng Diyos para sa atin. Buong Bible. But we need to understand, hindi lahat na nakasulat dyan tungkol sa'yo. Tama ba? Agree mga kapatid? At kung hindi tayo magkakaroon ng proper understanding about the covenants, kahit matagal ka nang nagbabasa ng Bible, mami-misapply mo siya. Kung ignorante ka sa covenant ng Diyos, maraming utos dyan, inaakala mo applicable pa rin sa atin ngayon. Okay? Katulad nga nung Sabat, kaya nga may mga Sabadista. Di ba? May mga Sabadista. Hindi sila nagtatrabaho pag Sabado. One more thing is the tithing. Majority ng churches in the body of Christ, ine-exercise yan. Bakit? Kasi nakasulat sa Bible . Ano ba nakasulat sa Bible? Ninanakawan mo ang Diyos. Saan? Sa pamamagitan ng hindi pagbibigay ng iyong ikapu. So ngayon, pag binasa mo yan, matatakot ka. Naku, ninanakawan ko pala si Lord. Alright? So ikaw ngayon, nauobliga ka ngayon magbigay ng iyong ikapu. Alright? Yung iba naman, nung maunawaan, hindi tayo sa ilalim ng kasunduan yan. Tuwan-tuwa. Yehey! Okay? Mali naman yung parang naging response. Kasi halatang napipilitan lang magbigay. Okay, andyan po tayo. So, etong tatlong ito, ang benepisyo pag naintindihan mo ang subject ng covenant. Mas madali mo na maiintindihan ang salita ng Diyos, mai-interpret mo siya ng tama at ma-apply mo ng tama ang salita ng Diyos. Kung ano yung applicable sa iyo, ma-apply mo.
Alright? So, napakaganda ng benefit. Tama ba? Alright. Now, what else do we need to know about covenants? Okay? Meron tayong dalawang bagay na dapat unawain about covenants. And as we go through this journey, mahalagang naintindihan natin to. Ano itong dalawang covenant na to? The obligatory covenant and the promissory covenant. Naituro ko na to last time, isinama ko lang uli ngayon kasi meron akong konting correction na gagawin. Alright? And pagpasensyahan nyo sapagkat tao lang din naman tayo. Andiyan po tayo. Alright. Now, pag sinabing obligatory covenant, it is a conditional two-way agreement wherein an inferior party must obey rules set by a superior party. At yung covenant na yan, ang common sa lahat ng covenant na mababasa natin sa Bible. And even outside biblical data. Yung covenant na yan ay two-way. Ano yon? Halimbawa, yung vassal at saka suzerain. Pag sinabing vassal, sila yung lesser powerful nation. Tapos yung suzerain, sila yung mas powerful. Ngayon, kung gegerahin itong suzerain o kung isang malaking bansa, gegerahin ng isang maliit na bansa, magkakaroon na ng negosasyon. Alright? Sasabihin ng malaking bansa, okay, kung ayaw niyong kayo ay mapuksa pa, sumuko na lang kayo. Okay? Kung yung maliit na bansa, hindi, patay kung patay. Diba? Pero kung yung maliit na bansa mag-iisip, o sige, papasok tayo sa isang kasunduan. So, tigil ang gera, yun namang powerful country, sasakupin sila. Pag sinakop sila, doon pumapasok yung parang sila ay parang nung panahon natin, nung panahon ng Spaniards, di ba? Tayo ay under colonization. Alright? So, yung powerful nation, ang tawag sa kanya suzerain. Yung nasakop, ang tawag sa kanya vassal. Magkakaroon ngayon sila ng kasunduan. Ano yung kasunduan? Obligatory covenant ang tawag doon. Ano yung kasunduan na yun? Yung lesser party, kailangan niyang sumunod doon sa iuutos ng superior party. Ano yung mga iuutos ng superior party? Kailangan niyong magbigay ng tax. Okay? Kailangan niyong magbigay ng tax. Tapos yung mga sundalo ninyo, kailangan sa mag-serve, etc., etc. Pagkatapos, ituturuan namin kayo ng sarili namin lingwahe. Kaya nga nagkaroon tayo ng Spanish classes nung time na pumasok dito mga Espanyol. Di ba? Sino nakaabot dito ng mga Spanish class? Nakaabot ba kayo nun? No? Hindi maabutan yun? Okay. Hindi mo pala natutunan yun. El cuchara de tinidor, mga ganyan. Anyway. So, pag sinabing obligatory covenant, yung superior party, meron siyang mga rules na sasabihin na dapat sundin ng inferior. Tapos, pag sumunod siya, pagpapalain siya ng superior. Yun yung obligatory. At yan yung covenant na ginagawa ng lahat ng halos party na pumapasok sa covenant. Okay? Lahat ng covenant lahat ng taong pumapasok sa covenant, normally diyan pumapasok sa obligatory covenant. Now, ang old covenant is a classic example of obligatory covenant. Okay? Kasi si Lord yung superior party, Israel is the lesser party. Nag-set ng rules ang Panginoon. Anong sabi ni Lord? If you obey me, I will bless you. Deuteronomy 28. If you don't obey, you will be cursed. Okay? Yun ang nakasulat sa Deuteronomy 28. Yun yung covenant na pinasok. Sumunod kayo, pagpapalain ko kayo. Hindi kayo sumunod, parulusahan ko kayo. Obligatory covenant yon. So pag sinabing obligatory covenant, it's a conditional two-way agreement where an inferior party must obey rules set by a superior party. So yung old covenant is a classic example of that covenant. Nag-set ng rule ang higher party, si God,
Kailangan sumunod ang Israel. Ang promissory covenant, on the other hand, is a covenant where the greater party promises something to the lesser party without prior conditions. And normally, si Lord lang ang gumawa niyan. Si God lang ang gumawa niyan. Kanino? Kay Abraham, kay David, at sa New Covenant. As we go along sa journey natin, makikita natin yon. Alright? Kasi sa Abrahamic Covenant, makikita natin, it is a covenant na kung saan si Lord nangako kay Abraham na kung saan wala namang kondisyon. Sabi ni Lord kay Abraham, nung tawagin siya, I will bless you. I will make your name great. You will become a father of multitudes. Look at the stars. Kung kaya mo silang bilangin, bilangin mo. Ganyan karami magiging descendant mo. Look at the sand in the sea. Kung kaya mo silang bilangin, ganyan karami yung descendants mo. Pero walang binigay na kondisyon si Abraham, si Lord. It's a promissory. Yung kasunduan ni Lord kay Abraham, matutupad yon si Abraham man ay maging pasaway o hindi. Yung obligatory covenant, nag-set ng rules ang Diyos. If you obey, I'll bless you. If you don't obey, I will curse you. Sa promissory covenant, nangako lang si Lord kay Abraham, walang kondisyon. Alright? Kaya si Abraham, God's promise to Abraham is not dependent on his performance. It depends on God's faithfulness to His promise. Amen. Kaya kahit naging pasaway si Abraham, natupad ang pangako ng Diyos sa kanya. O natupad yung covenant ni Lord sa kanya, brother. Natupad yung covenant ni Lord sa kanya. Bakit? Sapagkat yung covenant ni Lord sa kanya, hindi obligatory. Ang covenant ni Lord sa kanya is promissory. Alright, so let me recap. Lahat ng covenant na mababasa natin na ginawa ng tao under ng obligatory. Si Lord lang yung gumagawa halos ng promissory. Tama? Meron ka bang taong kilala na ganyan ang ginawa? Papalain kita, walang kondisyon. Kahit nga sa anak, di ba, may kondisyon eh. Di ba? Mag-aral ka, pagka nag-boyfriend ka, hinto ka. Mga ganyan, di ba? May kondisyon eh. Naiintindihan niyo ibig sabihin? Okay. So, a covenant has two category. The obligatory at saka yung promissory. So, nire-lay down muna natin yung foundation para as we go along, alam na natin, no? Yung ating tutunguhan. Okay. Now, ang covenant also cannot be established without signs. Walang covenant na na-establish without a sign. Lahat ng covenant na-establish with a sign. Let's say, for example, makipag-covenant ang Diyos kay Noah, ano yung sign na binigay ng Diyos? Bahaghari. Alright? Now, anong tungkol sa bahaghari? Reminder na hindi napupuksain ng Diyos ang tao sa pamamagitan ng ulan. Kaya napansin nyo ba, tuwing uulan, lalabas ang rainbow. Okay? Nagigets nyo? Lahat ng covenant may sign. Hindi pwedeng wala. O si Abraham, nung makipag-covenant si Lord kay Abraham, ano yung sign? Ano? Pagtutuli. Circumcision. Kaya, sa buong mundo, meron lamang isang grupo ng mga tao nung panahon na yan ang tuli, circumcised. Lahat supot. Okay, matawa kasi naman talagang tawag doon. Okay? Naintindihan niyo ako? Meron pa ba rito supot? Okay. Okay. And by the way, dyan natin makikita ang wisdom ng Diyos. Why circumcision?
Siguro kung ako kay Abraham, mag-aangal ako. Lord naman, tanda-tanda ko na. Diba? Tapos tutuliin ako. At saka, Lord, masakit yun ha. Wala namang anesthesia nun eh. Wala namang doktor nun. Masakit yun ha, lalo na kapag, di ba, kaya nga ang bata pa tinutuloy na. Kasi nga sabi nila, para hindi pa makunat, di ba? Pagka tumanda na raw, makunat na. Masakit yun ha. Ba't di na umangal si Lord? Na ako'y naniniwala, bagamat it was not explicitly stated in the Bible, siguro nagpaliwanagan din sila. Alam niyo kung bakit tuli ang naisip ng Diyos na sign? Wala akong ibang maisip kung hindi. Ang gusto ng Diyos, laging maaalala ni Abraham na meron siyang kasunduan sa Diyos. Bakit naman ganun? Paano nangyari yun? Bakit? Ilang beses bang umihi ang isang tao isang araw? Tuwing iihi si Abraham, maaalala niya, may covenant ako kay Lord. Tama? Di ba ang wise ni Lord? Ang galing ni Lord. Tuwing iihi si Abraham, maaalala niya, may covenant siya. Okay? So every covenant has a sign. Hindi pwedeng wala. Sa marriage, ano ang sign ng covenant? Sing-sing. Meron ba kayo nakita nagpakasal ng walang sing-sing? Meron ba? Yung ikinasal ng walang sing-sing? Wala pa akong nakitang nagpakasal ng walang ring ceremony. Wala. Kasi yung sing-sing, ang simbolo, ang sign ng covenant. Tama ba? So every covenant has a sign. Sa marriage, yung sing-sing is a sign of the covenant. Kaya kapag ikaw ay may asawa na, huwag mo tatanggalin yung sing-sing na yan. Okay? Kasi, yung sing-sing na yan ay katibayan mo na ikaw ay hindi na available. Kaya pag merong mga chicks na titingin-tingin sa inyo, bilang asawang may lalaki, just tell them, don't touch me. My wife will kill you. Kasi yung mga lalaking ginagawa, kapag nakakita ng chicks, tatanggalin yung diba? Single. Hindi dapat ganon. Alright? O yung New Covenant, ano ang sign ng New Covenant? Communion. This is the blood of the new covenant. Okay? Take this, drink it. This is my body. Eat it. That is the sign of the covenant. So every covenant has a sign. Okay? Hindi na-establish ang covenant without a sign. Okay? Now, what else do we need to understand about covenant? Ito ang pinaka-importante. Ang covenant hindi na-establish kung walang dugo. Merong blood. Okay? A covenant cannot be established without blood. Tingnan niyo itong sabi ng Hebrews chapter 9. Sa Old Covenant to. For after Moses had read each of God's commandments to all the people, he took the blood of calves and goats along with water and sprinkled both the book of God's law and all the people, using hyssop branches and scarlet wool. Then he said, this blood confirms the covenant God has made with you. So ito yung Old Covenant. During the time of Moses, binasa ni Moses yung mga utos. Pagkatapos basahin ni Moses yung mga utos, nagkatay sila ng hayop, tapos yung dugo ng hayop, una, inisprinkle niya dun sa mga utos, dun sa tablet, sa parchment. Tapos kinuha niya uli yung dugo, inisprinkle niya sa tao. Mababasa niyo ba yun? Sabi niya, no? He took the blood along with water and sprinkled both the book of God's law and all the people. Okay? Kinuha ni Moses yung dugo. Tapos, winisik-wisik dun sa sa mga tao. Di ba sa mga Catholic, meron naman sila mga tinatawag nila holy water daw, di ba? Eh, ganun. Uso na nga ngayon, may hose eh. Nakakita na ba kayo? Meron pa nga yung spray eh. Nakakita ako sa Facebook. No? High-tech na. Hindi na yung ganon.
Host na, oh. Shh, ginagano ng pare, oh. Shh. Oo, water gun. Nakakita niyo yun? At hindi, no? Sino nakakita nun? Oh, yan, ginaganon na, oh. Okay. So si Moses, during that time, kinuha yung dugo, inisprinkle sa tao. So, ang covenant, hindi ma-establish without blood. Okay? Naunawaan nyo? Now, lahat ng ito foundational yan. Dapat maintindihan mo yan kasi otherwise, as we go along sa ating pinag-aaralan, mahihirapan kang intindihin ang covenant kung hindi mo alam to. Alright? Ang new covenant, tingnan nyo, ito sabi ng Bible, paano na-establish? This is my blood of the covenant, which is poured out for many for the forgiveness of sins. So, ang new covenant na-establish sa dugo ni Jesus. Hindi na dugo ng hayop, yung dugo na mismo ni Jesus. Alright? So, every covenant is established by blood. Without blood, walang covenant na may established. Okay? Naintindihan niyo ako? Amen ba mga kapatid? Amen. Dapat merong dugo. At mag-side note lang ako. Alam niyo ba, even sa marriage covenant sa Israel, even in marriage, no, meron pa rin, hindi ma-ratify yung covenant kung walang dugo. Kapag ang isang couple, babae at lalaki, nagpakasal, yung tatay ng bride, magre-regalo ng isang white linen cloth, puting tela, ibibigay niya doon sa kanyang manugang, yung white cloth. Para saan yun? Magpapatahi ba siya para maging damit? Hindi. Yung white cloth na yon, ilalatag niya sa kama, doon sila ngayon maglalabing-labing. Dapat by the morning, may dugo yun. Pag walang dugo, sasabihin ngayon nung lalaki, ito na uli yung anak mo. No blood. May nauna sa akin. Andiyan tayo. Ganong kahalaga ang virginity sa Israel. Alright? Kapag hindi nagkaroon ng dugo doon sa tela, sa mantel, sa white linen, yung lalaki pwedeng magpawalang bisa ng marriage at sasabihin niya, no blood. Hindi ma-ratify ang covenant. The covenant is established by blood. Walang dugo. Meron pala yung kerengkeng pala yan. Malandi pala yan. That is why, tingin kayo sa harapan, especially mga single, virginity is not something that women just give away. Huwag tayong maniwala dun sa, ano na ngayon? 2026 na. Ano ba naman? Di na uso yan. Everybody's doing it. Kristiyano tayo. Nandiyan tayo. Amen? Hindi natin binibigay basta-basta yan. Agree? Kapag merong lalaki nagsabi sa'yo, mahal mo ba ako? Patunayan mo. Hindi ka mahal nun. Andiyan tayo. Ang gusto lang nun, makuha ka. Tapos sasabihin niya, papakasal naman tayo. Ba't di ka maghintay magpakasal muna tayo? Hindi, papakasal naman tayo. Okay, ba't di ka maghintay, pakasal muna tayo. Tapos bigla na lang magagalit. Sige, bahala ka na nga. Hiwalay na tayo. Kasi ikaw naman, sige nung, mahal na mahal kita, sige na nga. Hindi ka ba nag-iisip? Kapag may lalaking nagaya sa iyong sumiping, hindi pa kayo kasal, hindi siyang lalaki para sa iyo. Tandaan mo yan. Dapat yung lalaki, hihintayin kanya na maikasal muna kayo. Amen? Yung misis ko, asan si misis? Hindi naka-score sa akin yan. Sabi ko sa kanya, di tayo nagpapakasal. Kidding aside, sa mga kababaihan, sa Israel, gano'n nila pinapahalagahan ang
marriage. Without blood, nawawala ng bisa ang kasal. Sa atin kasi hindi na ganun eh. Alright? Now, doon naman sa mga sabihin natin nagkaroon na ng nag-fail na, huwag ka naman makondemn. Okay? Huwag mo na lang ulitin. Ilaan mo yan para sa iyo mapapangasawa. Okay? Andiyan po tayo. Agree? Kasi sa totoo lang, side note lang ulit ako. Ang sex, dinisenyo ng Diyos to be enjoyed inside marriage. Outside of marriage, merong sumpa doon. And listen, mga kapatid, kapag na-enjoy mo ang sex outside marriage, hahanap-hanapin mo siya outside of marriage. Andiyan kayo. Kasi natikman mo siya outside of marriage. Alright? So para hindi ka na magkaroon ng tentasyon, huwag mo nang pahintulutan, matikman siya outside of marriage. Okay? Doon ka na lang sa loob. Para wala kang idea gaano kasarap outside of marriage. Amen ba? Amen. Agree? At importante yung ma-preserve natin yung purity. Okay? Nag-side note lang naman ako. Okay? Now, doon naman sa mga nakaranas na ng sex outside of marriage, no? Hindi naman huli ang lahat. I-surrender natin sa Panginoon yan para mariredeem naman tayo doon sa ganong struggle. Alright? Now, another thing we need to know about covenant, bukod siya ay na-establish by sign at hindi siya na-establish without blood, there is also a big difference between God's promise and God's covenant. Ano ang kaibahan ng God's promise sa God's covenant? Although meron tinatawag na promissory covenant, but promissory covenant is a covenant. Wala siyang kondisyon. Alright? But generally, God's promise is always associated with faith. So pag sinabing God's promise, it always faith-based. It is always faith-based. Ang covenant naman is oath-based. Now, let me give you an example. Let me read to you at least 2 verses in the Bible to show you ang God's promise is based on faith. Tingnan niyo to. We do not want you to become lazy, Hebrews 6:12, but to imitate those who through faith inherit what has been promised. So lumalabas, tingin kayo sa harapan. Ang mga pangako ng Diyos, usually, for you to receive it, you have to exercise faith. Okay? Lahat halos ng pangako ng Diyos in the Bible, for you to experience it, kailangan ng faith. Ayan ang sabi dyan. We do not want you to become lazy, brethren, sabi niya, but to imitate those who through faith, they inherit what has been promised. So, paano nila nakuha yung promise? By faith. Let me give you another example. By faith, these people overthrow kingdoms, ruled with justice, and receive what God had promised them. Anong sabi diyan? These people, who are those people? Yung binansagang Hall of Faith, no? Yung mga magigiting na Old Testament saints in Hebrews 11. Nakikita natin doon sila Noah, sila Abraham, sila Jacob, sila David, all of them. Anong sabi? By faith, they received what God had promised them. So God's promise is based on faith. Or God's promise is faith-based. Bible is clear. Faith is the primary factor in receiving God's promise. Para matanggap mo yung mga pangako ng Diyos, usually, you have to exercise faith. Okay? Andiyan po tayo. Alam niyo, sa totoo lang, God is not moved by need. He is moved by faith. Ulitin ko yun. God is not moved by need. He is moved by faith. Kung lalapit ka sa Diyos having a bunch of need, at sasabihin mo kay Lord, ang dami kong Judith, no? Ang dami kong bayarin, ang dami kong kailangan bayaran, etc., etc.
Lord, baka pwede naman, mga ganyan, humihingi ka. Ngayon, kung ganyan ang paglapit mo kay Lord, ito sasabihin sa ni Lord, alam ko, hindi ba alam ni Lord na marami kang bayarin? So kung lalapit ka kay Lord na, Lord, ang dami kong bayarin. No? Deadline na po ng kuryente, yung bahay, yung tubig, tuition pa ng anak ko. Lord, I pray, may pangako ka sa amin, Lord. No? You will provide all our needs. So pagka ang prayer mo, Lord, malapit na po yung deadline ng kuryente. Ang sasabihin siya ni Lord, alam ko, omniscient ako eh. Alam ko, God is not moved by need. He is moved by faith. Kaya instead of, Lord, ang dami kong kailangan ngayon, Lord, I believe in Jesus' name kasi sabi mo. You stand sa salita ng Diyos. Lahat ng pangako ng Diyos, always faith-based. Intindihan niyo ako? So, binibigyan ko lang kayo ng clear distinction between God's promise and God's covenant. Covenant, on the other hand, hindi siya faith-based. Covenant is oath-based. Ano ibig sabihin nun? God took an oath, and since God cannot lie, kung ano yung napagkasunduan, hindi mo kailangan mag-exercise ng faith doon. It will come to pass. Sabi ng Diyos, Old Testament, if you obey me, I will bless you. Kung sumusunod ka sa utos ng Diyos, hindi mo na kailangan pang mag-exercise ng faith that God will bless you. Kasi God already took an oath. If you obey, I'll bless you. So hindi na kailangan ng faith doon para ikaw ay pagpalain ng Diyos. Kasi nangako na ang Diyos. Nag-oath na siya. Okay, naintindihan niyo ako? So, a covenant is oath-based. Hindi kailangan ng faith doon. In other words, mangyayari ang kasunduan o pinasok na kasunduan sapagkat yan ay isang kasunduan. You don't need to exercise faith. Okay? So, when God made a covenant, it will come to pass. Ngayon, tingnan mo yung new covenant. Ang daming pangako doon. Hanggang ngayon, ine-exercise mo yung faith para matanggap mo. Mali. Kasi oath-based ang covenant eh. Andiyan po kayo. Nag-exercise ka pa ng faith, eh hindi naman kailangan mag-exercise ng faith doon kasi covenant yun. Mapapag-aralan natin yan as we go along. So these are the basic things we need to know about covenant. Pag sinabi natin covenant, hindi siya simple agreement, hindi siya simple contract, it's a binding relationship. Okay, always remember that. A covenant is a binding relationship. Pangalawa, there are two types of covenant. Ano yun? The obligatory and the promissory. At iisa lang ang gumagawa ng promissory, si Lord lang. And everything is obligatory. Si Lord gumagawa ng obligatory, ang mga tao gumagawa ng obligatory, pero pagdating sa promissory, usually si God lang ang gumagawa. Okay? Yung wala kang kondisyon, wala kang ibang gagawin. Pagpapalain ka lang ng Diyos. Okay? So, ang pangatlo, a covenant is established without signs. A covenant is established with signs. Without signs, walang covenant. At ang covenant ay established by blood. Without blood, walang covenant. At yung pang-apat, oath-based ang covenant. Hindi siya faith-based. Now, sa Bible, merong ilang covenants na ginawa si Lord. Okay? Sa series na to, 7 major covenants ang pag-aaralan natin. Medyo marami-rami to. And as we go through sa bawat covenant, makikita natin na hindi sila disconnected. Sila ay interconnected. Bawat covenant, bahagi ng redemptive plan ng Diyos. Pag sinundan mo, bawat covenant ay kasama siya sa plano ng Diyos in redeeming humanity. Okay? At sa Bible, merong 7 covenant. Okay? The first covenant is the Edenic covenant. Yang agreement na yan ng Diyos kay Adan sa Garden of Eden bago yan magkasala. It was before the fall. Diyan natin makikita yung original intention ng Diyos para sa tao. Kung ano yung purpose ng Diyos.
Kagaya ng responsibility, dominion, and everything na makikita natin na plano ng Diyos. But we know the story, something happened. Ano nangyari? Nag-fall si Adan. Nung mag-fall si Adan, that brings us to the next covenant. Ano yon? The Adamic covenant. After the fall, pumasok ang kasalanan, pumasok ang kamatayan, pero may good news. Sa gitna ng judgment na yon, God announced His first promise of redemption. Mababasa natin yan sa Genesis chapter 3. Yung nangako ang Diyos na merong isisilang, the seed of the woman. Okay? He will crush the head of Satan. Yan yung tinatawag nating proto-evangel. Okay? Na ibig sabihin, yung gospel, unang na-preach kay Adan. After the fall, pumasok yung Adamic covenant. Okay? Now, after the fall of man, inihayag agad ng Diyos yung kanyang redemptive plan. And then, ang sumunod na covenant na pinasok niya ay nagmula sa isang tao ng pangalan ay Noah na tinawag na Noahic covenant. Okay? Bakit nagkaroon ng Noahic covenant? Nung magsimula ng dumami ang mga tao sa mundo, wickedness began to increase. Ang sabi nga ng Bible, during the time of Noah, walang taong matino. Every inclination of the heart is evil. Lahat ng tao nung time ni Noah, lahat ng iniisip, gumawa ng masama. Can you imagine that? Every inclination of the heart is evil. Lahat ng tao. Si Noah lang yung nag-iisa na hindi. Alright? After the flood, God made a covenant with Noah. At doon pumasok yung rainbow. Ano yun? Anong ibig sabihin ng rainbow? It was God's assurance na hindi niya na uli pupuksain ang tao sa pamamagitan ng baha. After the flood, God called one man by the name of Abraham. At eto pumasok yung Abrahamic covenant. Ang tinitingnan ni Abraham dyan, yung mga bituin, kasi pinangakuan siya ng Diyos na siya ay magiging father of multitudes. Okay? Pinangakuan siya ng Diyos ng maraming descendants. At pinangakuan din siya ng Diyos ng isang lupain. At ang covenant na ito was extremely important. You know why? Sapagkat yung Abrahamic covenant is a foretaste of the new covenant. Everybody say foretaste. Foretaste. Louder please. Foretaste. Patikim. Ang Abrahamic covenant ay patikim ng new covenant. Yung covenant na meron tayo ngayon, new covenant, nakapattern sa Abrahamic covenant. Kaya kung maiintindihan mo itong Abrahamic covenant, maiintindihan mo ang new covenant. Alright? So I hope nasusundan niyo yung sinasabi ko. So from Abraham onwards, naging malinaw kung saan patungo ang redemptive history. Okay? After ng Abrahamic covenant, nagkaroon ng bansang Israel, nagkaroon ng isang bansa, at dapat sila ngayon merong batas. Dito pumasok yung tinatawag na Mosaic covenant or the Old Covenant. And by the way, alam niyo ba, si Moses ang kauna-unahang gumamit ng tablet. Tablet yan eh. Dalawa pa oh. Oh, yung iba hina ng pick-up ng iba eh. Now, this is where the law was given. At ang covenant na ito is one of the most important for us to understand. You know why? Kasi napakaraming Christians today in the body of Christ ang ipinamumuhay Old Covenant. Nasa New Covenant sila, pero ang ina-apply nila Old Covenant. Napapaghalo nila. Kaya tawag natin doon mixture. No? As we go along sa series na to, fufokusan natin ang gustong pag-aaral natin dyan sa Old Covenant. Kasi a lot of Christians today are living like an Old Covenant Jew. Meron pa nga akong church na nakikita. Alam niyo yung pinanggalingan naming simbahan? Yung pinanggalingan naming simbahan, yung offering box namin,
may dalawang cherubim doon. May cherubim, alam mo yung cherubim, yung Ark of the Covenant, isipin mo yung Ark of the Oo, ang tindi. Tapos, meron kaming lampstand. Alam mo yung lampstand, yung 7? Minowa, oh. Meron kaming ganon. Tapos, yung pastor, napakahilig pang tumurotot nun. Ano yan, yung trumpet. So, okay, tumurotot tuloy. Napakahilig nilang ganon. Parang nga kami mga Hudyo eh. Sa church namin eh. Alam niyo kung anong pangalan ng simbahan nila ngayon? Joshua Generation. Isipin mo, Old Testament na Old Testament. Joshua Generation. Ano man yun? Tapos meron pa kami dati sa ano nakalagay? Haggai. Katatanda mo yung Mags? The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Ano yung tinutukoy doon? The temple. Yung glory of this present house kasi yung dating temple na sira na. Nagkaroon ng panibagong temple during the time of Haggai. Ano nangyari? In-encourage yung mga Israel na sinasabi, huwag kayong madismaya. Kasi nung makita nila yung temple, napansin nila, ibang-iba dun sa nauna. Kasi yung temple na binili ni Solomon, napaka-glorious. Napakaganda. Tapos itong temple na to parang ordinaryo lang. Anong sabi ngayon ni Haggai? This is what the Lord says, the glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Ini-encourage yung mga Israel. Temple yun. Isipin mo, meron kaming ganun dati. Sa church yun yung, ito malungkot. Hanggang ngayon may mga kaibigan tayo na pastor, nag-independent. Nung mag-independent, kinuha yun. The glory of this present house is the greater than the former. Isipin mo, yung ICGC ang tawag doon eh. Ang interpretation nila, itong house ngayon na to. Ang context doon, yung temple in the Old Testament. Kaya nasabi ko sa inyo, pag hindi mo naintindihan ng covenant, hindi mo maintindihan ng binabasa mo. Quote ka ng Bible, nagbibigay ka ng sarili mong interpretation. Ang interpretation niya doon sa the glory of this present house, ngayon tayo, we have a new beginning. Okay, kalimutan na natin yung mga nakaraan. Okay, bagong simula tayo. Okay, yung mga dati nating mga nakasamaan ng loob sa dati nating mga kasama, kalimutan na natin yun. Let's start anew. The glory of this present house will be greater than the glory of the former house. Anyari? Okay. Adyan po tayo. So, hindi nila naiintindihan, karamihan sa kanila nagsasabuhay ng Old Covenant. Okay? After the Mosaic Covenant, dito pumasok yung Davidic Covenant. Now, pinangakuan ng Diyos si David na kung saan yung kanyang trono will endure forever. Sipin mo yun, your kingdom will last forever. Alam naman natin si David na matay. Tama? Pero yung pala, the Son of David will come. The Messiah, si Jesus, whose throne will last forever. So may kinalaman yung millennial reign ni Jesus dito sa Davidic Covenant. So once again, ang covenant na to points to the coming Messiah whose kingdom will never end. And after the Davidic Covenant, dito na pumasok yung pinakahihintay ng lahat, the Messianic Covenant or the New Covenant. Itong covenant na to is the most important of all the covenants. Bakit? Sapagkat dito sa covenant na to, na-fulfill yung redemptive plan ng Diyos. Yung sinabi ng Diyos doon sa Garden of Eden, the seed of the woman will crush the head of Satan. Okay? Dito na-fulfill yon. So, dugtong-dugtong yan. So, the Bible actually is about covenant. Kaya pag hindi mo naintindihan ng subject of covenant, hindi mo maintindihan ng Bible. Kaya huwag kayong na-absent as we go through this journey. Okay? Para na sa ganun maintindihan natin ang buong Bible. Amen ba?
So these are the 7 major covenants that we will study throughout this series. 7 yan. The Edenic Covenant, Adamic Covenant, Noahic Covenant, Abrahamic Covenant, Mosaic Covenant, Davidic Covenant, and the Messianic Covenant. Okay? Ang pakiusap ko, bawal umabsent. Okay? Sabi mo sa katabi mo, see you next week. Okay? Alright? I promise you mga kapatid, after this series, mas madali mo nang maiintindihan ng Bible. Okay? So let's pray. Father